Ayan guys, share ko lang tong bagong tools na ginawa ko. Ayan, bali ano pala to, pang breakout ng ng relay. So dito mayroon akong relay sa unahan. Tapos dito naman sa uli mayroon akong 12 volts na relay. So saan ba to ginagamit? At paano ba siya gamitin? So bali ang paggamit pala nito ay dito to ilalagay sa may sa may fuse box saka fuse relay box. So meron kasi akong tinutroubleshooting na Honda Accord. Ito kasing MICU na to, masyadong nakatago to. Ang hirap i-troubleshoot ng power niya. So para maiwasan ko na magkaroon ako ng short circuit pag nagte-test, gumawa na ako nitong tools na to. So paano ba siya gamitin? So ang gagawin nyo lang dito, halimbawa kung mag-check kayo ng fuel pump relay, so aalisin nyo lang to. Yan. So madali lang ma-access ngayon yung natin, pinaka power ng relay. So ayan, nakalagay na siya diyan. Tapos kung paano ba natin yan matitest? So itong isang relay na to, tatanggalin ko to ngayon. So mas madali na ngayon ako mag-pinpoint ng mga power. So nandito na siya, ang haba ng niya oh. Hindi na ako iilalim dun sa dashboard para malaman ko lang kung may power yung natin, may power yung output ng relay natin. So dito na ako ngayon magte-test sa pin na to. So hindi na ako pupunta doon. So mas madali na yung access ngayon. So isa pang tools, mayroon pa akong ginawang isang tools na ito. Yung U-activate na tinatawag. So halimbawa kung gusto ko naman ngayon i-test yung fuel pump na kahit nakapatay yung natin, ignition, or hindi natin kinakrank. So pwede ko siyang i-test din ng i-test itong relay na to. Paganahin ko siya kahit hindi naka-on gamit lang itong U-activate natin. So ang gagawin ko dyan, ilalagay ko lang din tong extension natin dito na relay din. So bali dito lang din yung nakalagay. Ayan, tapos ito. So bali dito rin ito. So pwede ko ngayon buhayin itong relay na to kahit patay yung ignition. So dito ko siya iti-trigger ngayon. So pwede ko rin siyang i-check kung yung natin, yung 86 natin na power, mayroon siyang polarity, o kaya yung 85 natin kung mayroon ding ground. So ito yung tools natin na bagong gawa. So bali itong U-activate na to, matagal ko na tong ginagamit. So hindi ko lang masyado siyang napapakitang ginagamit. Pero matagal ko na rin tong ginagamit pag sa mga troubleshooting, lalo na kung may mga accessories na hindi gumagana, para hindi na ako masyadong mahirapan mag-troubleshooting. Ito na yung ginagamit ko ngayon. Halimbawa may busina na hindi gumagana, pinagdududahan natin na sira yung horn. So paano ba natin malalaman kung buo yung horn ngayon or hindi, na hindi na tayo magsiswitching dun sa pinakamanibela natin, o kaya naman pinagdududahan natin yung relay ay sira. So halimbawa tatanggalin natin ito ngayon, yung isang relay kunwari. Halimbawa ito yung relay ng busina, tinanggal natin ngayon to. Ayan, ang gagawin natin dyan, lalagay lang natin to ngayon dito. Yan. So dito na ngayon tayo magte-test. So ibig sabihin kung yung busina natin hindi gumana, positive na yon, ang may sira yung natin, busina. Pero pag gumana yung busina, tumunog, so ibig sabihin ang problema lang nun ay relay. O kaya naman yung relay natin, tinest natin okay. So dito naman ngayon tayo magte-test kung halimbawa yung natin, yung power natin sa relay wala, o kaya naman yung ground trigger natin sa busina ay wala. So ganun yung nito, purpose ng U-activate tool, saka itong natin pang breakout natin na wire, para mas madali nating matu-troubleshooting yung mga relay na nakatago. So kagaya nitong MICU na to, nandun to sa pinakailalim ng dashboard. So ang hirap niyang ang hirap niyang dukutin, ang hirap niyang i-test. So iilalim ka pa.
So hindi kagaya nitong fuse box na isa, nasa labas lang. Pero yung mga ganitong fuse box na nasa ilalim, nakatago, ang hirap niyan i-troubleshooting. So kaya kailangan natin ng pang breakout ngayon. Ito na yung tinatawag na breakout relay. So ayan siya guys, na mahaba na yung wire. So hindi na siya mahirap i-test ngayon. So ayun guys, sana may na-share akong idea pagdating dito sa bagong tools natin na pang breakout ng relay. So ayun, maraming salamat po ulit sa inyo mga bossing sa suporta sa Autorad Automotive Technician.